gamot at grocery, safe house, kabilang sa lumabas sa impeachment trial na posible or pinaggamitan ng pera ng Department of Education at Office of the Vice President sa controversial na confidential at intelligence fund base sa Commission on Audit. Yan ay hindi fake news dahil yan ay kasama doon sa accomplishment report. Dokumentong natanggap ng COA galing sa Office of the Vice President na pinambili ng grocery, medicine, at saka pagbabayad sa mga safe house. Yung safe house matindi. Sipin mo 16 million sa 8 to 11 days. So halos 1 milyon, 2 milyon, isang gabi ang bayad sa safe house. Ano yun? Isang 5-star hotel? At sino naman yung nasa safe house na yan? Sino yung itinago niyan? Yan. Ngayon, yung issue naman sa medicine at grocery na di umano ay 42 million. Kung inyong susuriin po yung ilang beses na gumastos ng 27 million, dahil merong 9 million, 9 million, 9 million, merong 10 million, nakakalulang pera. Parang napakadali nilang ginastos ang ganong pera ng bayan na milyon-milyon. Walang barya eh. Ayon sa COA report, ayon sa findings ng COA, ayon kay Attorney Wamil na siyang State Auditor ng COA na nag-evaluate at tumanggap ng lahat ng dokumento galing sa DepEd at Office of the Vice President. Ang pinagbabasihan po ng COA ay kung anong inireport na tinanggap nila. At yun ang na-expose ngayon. Dati doon sa Committee on Justice sa Kongreso, hindi napabanggit yung medicine at saka grocery items na binili. Dito sa trial, lumabas na. Kasi trial lang nga ito. Labasan ng ebidensya at lehitimong dokumento. Walang fake news dyan. Kasi ulitin ko, ang sinasabi ng COA ay base sa record na ibinigay, dokumentong ibinigay. Kulang-kulang nga daw po. Hindi lahat ng dokumento ay naibigay. At ang masakit dito, yung medicine at saka yung grocery, hindi yan dapat ginagamitan ng confidential fund at intelligence fund. Hindi allowed yun. Yung safe house pwede pa. Base kung sino yung taong inilagay sa safe house. Pero yung ganong kamahal naman na halos 2 milyon. Sa isang araw, sobrang mahal naman safe house yan. Ano yan? Meron silang nag-party sila doon. Nag-happy hour sila, happy-happy doon. Anong klase namang pera ng bayan yan eh. So ayun po yun. Kabilang lang po yan sa lumabas. Okay? Marami pa hong binanggit na detalye eh. Pero sa kabila ng pagbibigay ng detalyeng yan, ang sabi ng COA, kulang pa rin ang dokumento. Dahil hindi malinaw at hindi sapat yung mga dokumentong nakarating sa COA galing sa Office of the Vice President ng mga pinagkagastusan. At ang nadiscover nila, yung mga pinagkagastusan ay hindi allowed, hindi dapat ginamitan ng confidential at intelligence fund. Yun po yung problema. Kaya dapat dagdagan ng paliwanag ng Office of the Vice President. Kung paano nila ipapaliwanag yan, hindi natin alam. Kasi tinapos na po ng defense team yung kanilang cross-examination dito sa testigo eh. Paghahandaan daw nila yung susunod na mga testigo o kung mayroon man silang ipipresenta ng testigo, di aabang pa rin natin yan. So yun yung nangyayari ngayon. Hindi ko sinasabing tapos na ito. Yan po yung nangyari ngayon at nangyayari. Kung ano man po ang magiging desisyon dyan ng mga senador judges, ayun ang ating hihintayin at aabangan. Di ba? Ganun lang po yun eh. Hindi natin sila pwedeng pangunahan. Base lang sa ating narinig at nakita na iniharap sa trial ng prosecutors at ng testigo. Okay? Malaya naman na nakapagtatanong ang defense team or yung natawag nating cross-examination. Pero hindi ho nabasag yung issue yan eh. Na bakit nga ba grocery at medicine ang pinagkagastusan? Sino ba yung nakinabang ng grocery items na yan?
Sino ba ang may sakit at bakit bumili ng napakaraming gamot? Ayan ang mga tanong. Alam nyo, may karapatan tayong magtanong lahat, hindi lang po ako, dahil pera natin yan. Basta pera ng bayan, may karapatan ng lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Dahil yan ay pera natin, hindi yan pera ng Vice President na sarili. Hindi yan pera na kung sino-sino. Pera yan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kaya lahat ng mga Pilipino dapat kumplenan. Dapat naghahanap nito. Kasi ibang mga Pilipino, pinagtatanggol pa ito. Sinisiraan pa tayo. Sinisiraan pa yung lehitimong naghahanap ng katotohanan. Minamali pa tayo. Ng mga taong kumakampi sa akusado. Wala tayong kakampihan dito kung hindi yung katotohanan base sa record, dokumento at yung pera at yung pinag-uusapan sa trial. Ayan ha. Kaya nga itong trial na ito inuulitin ko, ating pong panoorin, ating subaybayan. Yan po'y talagang binibigyan ko ng panahon. Inilalib ko pa nga pag may oras tayo. Kung hindi man lahat, pero 95% inilalib ko yung usapan dyan kasi doon tayo humuhugot ng mga issue kung anong dapat nating ipaliwanag sa bayan. Sa ating mga sariling observation, opinion at interpretation sa nangyayari. Kasi pag hindi ka nanood dyan at nakinig, talagang iba ang malalaman mo, malayo sa katotohanan. Kasi itong trial, walang fake news. Pag diyan ka nakinig sa mga chismoso sa labas ng korte, ay sasablay ka dyan. Hindi ako nakikialam sa kanila. Yung anong usapan sa trial, yun ang aking pinagbabasihan ng aking mga analysis at opinion. So kung hindi kayo naniwala, yung iba dyan, wala tayong magagawa. May sarili kayong opinion, malaya kayo. Di ba? Pero yung siraan nyo yung may mga sariling opinion, ay kalokohan yun. Walang maniniwala sa inyo. Ganun lang po yun. Ganun kasimple. Pero, importante. Di ba? Matagal pa ito. Iabutin kaya ng ilang buwan ito. Sana huwag na maabutin ng Pasko. Kasi, August na ngayon. Next month, bear na. September, bear month na yan. Ay, di ba? Although, ang una namang pasya dyan, baka daw abutin ng September. Sana hanggang September lang matapos na. Ngayon pa lang sana ang August, kung kayang tapusin na Total, 3 na lang article yan. Yung isa tapos na, itong isa nasimulan na rin. So, 2 na lang. Bilis-bilisan. Para mabilis din natin makita ang katotohanan, katarungan, at pananagutan kung merong dapat managot sa impeachment trial. Pero yung sa korte, medyo malayo pa yun. Kasi marami hong dadalhin sa korte ng mga ebidensya at kaso doon sa mga taong sangkot, kasapakat dito sa nangyaring ito. Walang ligtas ang sabit dito. Dito sa impeachment, Vice President lang ang pinapanagot. Pero doon po sa korte, marami kayo. Lahat ng nakinabang yan, sabit talaga. Please like, share, subscribe, and follow.